Ito na naman yung moment na maraming tao ang mapapaisip. Balik na ba ulit ang bull market? Kasi si Bitcoin nakabalik sa 75,000 ngayong araw bago ito mag-retrace. Pero ang tunay na tanong, yung mga pro traders ba bumabalik na rin ang confidence o nag-iingat pa rin sila kahit umaakyat ang price? Kasi pwedeng maganda ang chart pero kung ang derivatives at options data ay takot pa rin, ibig sabihin hindi pa tapos ang doubt ng market. In this video, pag-uusapan natin lahat yan step by step para malinaw kung bakit umaakyat si Bitcoin, bakit may caution pa rin sa pro side, at paano pumasok ang malaking buying mula sa strategy at ETF. At kung interesado ka sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Start tayo sa price move. Nitong Tuesday, umakyat si Bitcoin above 75,000. Nangyari ito kasabay ng gains sa Nasdaq habang nag-aantay ang market sa keynote sa Nvidia GTC 2026, yung malaking AI conference nila. So may risk on vibe sa paligid. Dagdag pa, bumaba ang oil price at may growth signal sa US manufacturing. Kaya mas gumaan ang mood ng risk asset. Kaya hindi lang Bitcoin ang gumalaw, pati yung ibang markets may positive tone. Pero ito ang twist, kahit maganda ang background, yung Bitcoin derivatives data hindi pa rin sobrang excited. Kung talagang bullish ang pros, usually makikita mo yan sa futures premium. Pero noong Monday, yung annualized monthly futures premium ni Bitcoin versus spot nasa around 2% lang. Mababa yan. Under normal neutral conditions, dapat nasa 4 to 8% yan. In simple terms, ayaw pa rin ng maraming pro traders magbayad ng premium para maglong via futures. Hindi sila aggressive at hindi yan one day thing lang kasi for the past 30 days, ganito na raw ang vibe. Parang may discomfort pa rin ang market. Bakit uncomfortable? Kasi habang si Bitcoin nag-down ng nasa 31% sa 6 months, si gold naman umakyat ng 18% at yung Nasdaq 100 halos flat lang. Kaya maraming pros ang nagtatanong, bakit ako magpaparisk dito kung mas stable yung ibang assets? Dagdag pa, may mga events na nag-iwan ng trauma sa market. Una, yung wala pa ring malinaw na timeline kung kailan talaga ma-execute yung US Strategic Bitcoin Reserve. Pangalawa, yung historic 19 billion liquidation event noong October 10, 2025 na nag-flash ng sobrang leverage longs at pinahina ang risk appetite ng market makers. Pangatlo, yung quantum computing fears na lumabas tapos sabay pa na nag-decouple si Bitcoin sa gold at silver habang ang kapital naghahanap ng safety dahil sa war sa pagitan ng US, Israel at Iran. Plus signs ng weakness sa US job market. So kahit umaakyat ngayon, dala pa rin ng market yung baggage. Ngayon, kung titingnan natin yung options, kasi dito natin makikita kung fear pa rin ba ang mga pros. Sa Deribit, yung options delta skew ni Bitcoin nasa 13%, meaning mas mahal pa rin ang protection sa downside kumpara sa upside. Kapag ang whales at market makers ay ayaw mag-expose sa downside, tumataas ang demand sa put options kaya nagiging premium sila. In neutral market, hindi dapat ganyan kataas. Pero 5 weeks na raw nangingibabaw yung fear at kahit umakyat si Bitcoin sa 75,000, hindi nagbago yung sentiment. So kahit bullish ang price, cautious pa rin ang options market. Tapos meron pang isang clue mula sa stablecoin sa China. Normally kapag malakas ang demand sa Bitcoin, yung USD stablecoins nagte-trade at a higher premium versus official dollar to yuan rate. Neutral threshold daw around 1.5% pero ngayon nasa 0.5% premium lang. Meaning balance ang inflow at outflow, hindi siya panic exit pero hindi rin siya rush to buy Bitcoin vibe. Kumbaga, may interest pero hindi pa yung sobrang init. And habang nag-aantay ang market sa Nvidia event, hindi rin nawawala ang focus sa war development sa Iran. Kahit bumaba ang oil earlier, may mga reports pa rin na WTI oil near 95 per barrel after US strikes on Iranian military assets. Tapos may balita rin na drone strikes reportedly halted oil loadings sa Fujairah port sa UAE. And yung Strait of Hormuz sinasabing essentially closed kaya maraming analyst nagre-reassess ng risk ng prolonged global energy shock. Kapag energy shock ang usapan, damay ulit ang inflation, damay ang consumer, damay ang liquidity at damay ang risk appetite. Kaya kahit umakyat si Bitcoin, hindi pa rin super relax ang market. Makikita rin natin sa bonds,
yung US 5-year Treasury yield. Bumaba to sa 3.82% after peaking 3.87. Kapag yields bumababa sa ganitong context, kadalasan ibig sabihin may mga investors na naghahanap ng protection sa government-backed assets dahil sa uncertainty. Risk of behavior pa rin yan in the background. Pero ngayon, may isang malaking dahilan kung bakit tumitibay ang price. Kahit cautious ang derivatives, merong institutional buying tulad ng strategy. Sinabi sa data na strategy bumili ulit ng 22,337 BTC last week alone. At yung US listed spot Bitcoin ETF netted 11,117 BTC in inflows. So habang yung derivatives traders nag-aalangan, may ibang group na tuloy pa rin ang accumulation. Kaya yung chart umaakyat pero yung pro-derivative sentiment hindi pa sumasabay. Ngayon, i-focus natin yung strategy story para mas malinaw. Bumili nga sila ng 22,337 Bitcoin for around $1.57 billion last week. Malaking acquisition yan. Kabilang sa top 5 biggest buys nila ever. And the average purchase price nila nasa 70,194 per Bitcoin, which is below their overall average acquisition price na nasa $75,696. Ibig sabihin nakabili sila below average cost. So in their view, good deal. After nitong buy, umabot na ang holdings nila sa 761,068 BTC. At total cost around $57.61 billion. At paano nila pinondo? Malaking parte galing sa pagbenta ng STRC preferred shares, nasa 11.9 million shares for $1.18 billion. Tapos nagbenta rin sila ng common shares for 396 million. So for the week, yung net proceeds from STRC covered about 75% ng purchase. Meaning aggressive pa rin silang mag-stock at may financing structure silang ginagamit para maituloy yung strategy. May interesting math pa dito. Kung gusto nilang umabot sa 1 million BTC holdings, kailangan pa nila bumili ng 238,932 Bitcoin. Kung hahatiin mo sa natitirang 42 weeks ng 2026, nag-a-average ito ng 5,700 BTC per week ang kailangan nila. So kung consistent sila, malaking demand yan at support sa market. Ngayon, may isa pang angle na nagsasabing yung rebound ni Bitcoin posibleng dahil sa mas resilient long-term holder base. May research note na nagsasabing ownership structure is changing dahil sa ETF inflows at corporate treasury buying. At last week, Bitcoin outperformed gold and major equity index despite heightened conflict. Bitcoin angat ng 7%, Ethereum up around 9%. Ang point nila habang may gulo, may mga tao na nare-realize na si Bitcoin ay portable, madaling dalhin cross-border, digital, liquid, at walang counterparty risk. Hindi ito ibig sabihin na safe haven na siya tulad ng gold, pero sinasabi nito na may unique advantage siya na lumalabas lalo na kapag may conflict. At important detail, around 60% ng Bitcoin supply inactive for more than a year, meaning mas maraming long-term holders, mas konti ang fast money supply, at kapag mas maraming coins ang napupunta sa ETF, corporate treasuries at wallet na bihirang mag-transact, pwedeng mas bumaba ang short-term sell pressure over time, kaya kahit may volatility, mas nagiging stable ang base ng market structure. Sa ETF side, may data na nagsasabing 3 consecutive inflows weeks na daw ang US spot Bitcoin ETF. Total, over $2.1 billion, at sinasabi pa na halos na reverse na yung year-to-date outflows, net withdrawals narrowing to around $460 million compared sa $92 billion total assets under management. Ibig sabihin, nagbabalik ang institutional allocation slowly, passively via wealth managers at institutional funds kabilang ang pension at sovereign funds. At sa corporate side, katulad nga ng nabanggit natin kanina, bumili na naman ang strategy. So kahit may fear sa derivatives, may steady buying na nagbabago sa ownership mix. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.